right, shall we all stand, please? And we will turn our Bibles again to the book of Genesis. The book of Genesis, chapter 2. Genesis, chapter 2. I'm going to talk to you this morning about the message entitled In the Garden of God. In the Garden of God. We call it in the Bible, the Garden of Eden. Okay? So if you have your Bibles, you can turn to chapter 2, and then we will begin reading from verse number 7. Verse number 7. Okay, you prepare your marker now. Okay, Genesis chapter 2. Madaling hanapin po yan. Okay. Are you with me? Verse number 7 of chapter 2 of the book of Genesis is what the Bible says. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Okay? Maraming beses ko po ito sinasabi sa inyo, mga kapatid, if you can still remember it. Now, every time I preach about the creation of man, chapter 2, verse number 7 is the details of the creation. Okay? Now, sa chapter 1, verse number 26 and 27, makikita niyo po yun, mga kapatid, na pinapaliwanag po dyan that God created man, male and female. All right? Male and female. Now, sa chapter 2, verse number 7 is the detail on how God created man. Okay, ito na po yung binigyan siya ng katawan na mayroong pinanggalingan po yung katawan. Okay, are you with me? But I want you to underline the word God formed. God formed. Okay? Now, the Lord God formed man of the dust of the ground. Let's drop down to verse number 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. Okay, verse number 8. Okay, again, mark the words, Lord God planted a garden. The Lord God planted a garden. Okay, and then mark again the words, he put the man. He put the man. Okay? All right. And verse number 18. Let's drop down to verse number 18. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Okay? Now, here's another words na kinakailangan i-underline nyo or markahan nyo, mga kapatid. I will make him. I will make him. Okay? All right. So mamaya, bibigay ko po sa inyo yung detalye ng minasahing ito para maging maliwanag po ang lahat. Okay? So in this message, you will know the purpose of God's creation. You will see the beauty of His creation. Okay? All right. At babasahin po natin mamaya. Let's bow our heads, please. Dakilang Diyos, marami po salamat sa mga talata na binasa po namin. Bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa po tungkol sa menasaheng ito. Please, tulungan niyo po maging mga bisita po namin na maging maliwanag po sa bawat isa ang inyong salita. Pangunahan niyo po ako sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay, let's pay attention. Pay attention. And para maging maliwanag po sa atin ang lahat. Okay? The book of Genesis is the book of the beginning. Okay? Dito po ipinapakita ng Diyos kung paano niya nilikha ang tao.
Sa chapter 1, makikita niyo po dyan ang napakaraming create ng Diyos. Okay? At pinakang huli po dyan ay yung tao, mga kapatid, na nilikha niya at pinakita niya, mga kapatid. And you see na ang tao ay blessed ng Panginoon. And there is nothing that was created by God that is not good. Ang lagi niya sinasabi, mga kapatid, is everything that He had made, and behold, it was very good. Not just good, but very good. Okay? At nawa po ay maging maliwanag po ito sa bawat isa, mga kapatid, and makikita po natin kung gaano po kaganda at ang plano ng Diyos sa buhay natin. Maybe, listen, we are in a situation right now that we do not like and we do not enjoy. Now, ang tanong ko po ngayon, kung hindi man natin nagugustuhan yan at hindi man tayo nag-i-enjoy, yan kaya ay kalooban ng Diyos. Tignan po natin dito sa mensaheng ito kung nasaan na po tayo at kung paano po tayo makakabalik. Okay? Now, it's very clear, mga kapatid, sa binasa po natin, ang sabi ng Biblia, and God created man. And then the Bible says in verse number 27, so God created man in His own, in chapter 1, chapter 1, verse number 27, and God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female, and created He them. Maliwanag po yun, mga kapatid. Yung lalaki at babae ay nilikha ng Diyos. Lahat po yan, mga kapatid. Now, ang gusto ko po makita nyo rito, mga kapatid, ay yung intentionality, yung sinadya lahat ng Diyos. Kaya ko po pinatandaan po sa inyo ang mga bagay nito para makita nyo po, mga kapatid, na ito po lahat na nag-i-exist ay hindi po nag-exist by accident. Everything that exists in this world, mga kapatid, is not by accident, but on purpose. Did you get that? Lahat po yan. Now, maging sa tao, mga kapatid, that's why I'm telling you, maliwanag sa verse number 27, created by God. Look in verse number 7. Now, maunawaan po natin, mga kapatid, everybody, look at this way for a while, okay? Lahat po tayo, mga kapatid, we're created by God. But listen, nung nilikha po tayo ng Diyos, in chapter 1, makikita niyo po dyan, mga kapatid, na as a man, okay, as a man, bilang tao, makikita niyo lamang po dyan, bilang tao, nilikha tayo ng Diyos as a soul, okay, spiritual being. Now, in chapter 2, in verse number 7, makikita niyo na po dyan, yung complete human being because we already have the soul, body, and spirit. Okay? The spirit is the very life of man that comes from God. Okay? Nanggaling po yan sa Diyos. Yan po yung kumpletong tao na. And you see na, mga kapatid, sa verse number 7, and in chapter 2, the Bible says, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Okay? So, pinorma niya, mga kapatid. In other words, sa salita na lamang po, kaya pinaguhitan ko po sa inyo, yung mga salitang Lord God formed. Because nagpapahayag po yan, mga kapatid, that purposely, God created the man. Okay? And God gave the man a physical body. Okay? Maliwanag kung paano binigyan ng Diyos ng physical body yung tao. Nang sabi ng Biblia, we'll go back to the passage, God formed man of the dust of the ground. Okay? And the details. Actually, buhay na po yung tao dyan. Pinapakita niya lamang kung paano nabuhay at kung ano ang nasa tao, mga kapatid. It's the very life of God. And God breathed into his nostril the breath of life, and man became the living soul. Okay? And now the living soul possessed a physical body.
Kaya nagkakakitaan na po tayo ngayon. Nakikita nyo ako, nakikita ko rin kayo because we possess a physical body. Alright? So nakukuha nyo po yan. Now, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, pagkatapos ng likha ng Diyos ang tao na meron ng physical body, makikita nyo po sa verse number 8, and the Lord planted. You see? And the Lord God planted. Again, 3 words. All right? Lord God planted. In other words, He made again a garden. And the Lord God planted a garden eastward in Eden. So makikita nyo, yung Garden of Eden ay hindi po nag-exist ng bigla-bigla na lamang. It's not a natural, kapatid. It's not natural. It's not nature. Sabihin mo natin kaya nature kasi may mga puno, may mga ganito, ganyan. Listen, the Bible is very clear. The book of Genesis is very clear about it. God planted it. All right? So intentionally, God created it. God planted it. All right? So ang Diyos ang gumawa niyan. Hindi po yan basta na lamang tumubo yung puno, tumubo na ganito. No. Everything that is in the Garden of Eden was formed by God. You see? Designed by God. Then intentionally, God put everything there na alam niya kung ano ang dapat nandiyan sa garden na yan. So hindi po yan accident. Are you following me? Now listen carefully. Huwag kayong matutulog, mga kapatid. Pansinin nyo ng mabuti. All right? So God planted in verse number 8, God planted a garden, eastward in the garden. And then the Bible says, and there He what? Put the man whom He had formed. Okay, maliwanag. Doon sa garden, una, mga kapatid, pansinin nyo ng mabuti, ginawa ng Panginoon, pinorma niya yung tao, ginawa niya yung tao, nilikha niya yung tao, nilagyan niya ng katawan. At pagkatapos siya nagkaroon ng katawan, kapatid, buhay ang tao, and then nag-prepare siya ng lalagyan ng tao. Sadya, kapatid. Sadya, everything. Man, I'm telling you, mamaya, babasahin po natin. Everything was designed by God. Now, to understand what God has designed, kapatid, let's go to the Bible. All right? Here it is. Now, verse number 9. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life also is in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. All right? Did you know that? So who put the plant there to grow? God. Anong nilagay ng Panginoon? Mga halaman, mga kapatid, na maganda sa pananaw at maganda, masarap sa pagkain. Good for food. Not just good for sight, but good for food. Are you following me? Now, this is reality. This is no fantasy, kapatid. Just imagine kung anong binabasa po natin sa Bible. All right? Tingnan niyo mabuti. Reality po ito, kapatid. Kasi, listen, lahat naman po tayo dito mahilig sa mga ganyang klaseng tanawin eh. Di ba? Yung iba sa inyo mahilig sa park, pupunta kayo sa park, wow, nagwawaw kayo talaga. Di ba? Yung mga sa inyo, mga vloggers kayo, you see, selfie kayo, ano man sinasabi tungkol sa bagay na yan. Now, I'm just trying to tell you to make everything here na makatotohanan, mga kapatid. Okay? Hindi po tayo nagbabasa ng pantasya rito. Amen. Ito yung ginawa ng Panginoon. Naglagay siya, nagtanim siya ng mga halaman ng kapatid na nag-grow, na maganda sa pananaw at masarap sa pagkain. Alright? Look at verse number 10. And a river went out of Eden to water the garden. Wow. A river. Alright? And from thence it was what? Parted and became into 4 heads. All right? Just imagine, in other words, napapaligiran yung garden ng ganito. Boy. The name of the first is Pison. That is it which compasseth the whole land of Havilah.
where there is gold. Hindi po yan basura. Gold. And the gold of that land is, are you with me? Say louder. The good of that land is what? There is bdellium and the onyx stone, and the name of the second river is Gihon. The same is it that compasseth the whole land of Ethiopia. And the name of the third river is Hiddekel. That is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. And the Lord God took the man and put him into the garden. Can you see that? Now, lahat na nangyari doon, hinati ng Panginoon sa apat, makikita niyo yung mga river, yung mga direction, sinabi ng Panginoon. You see, now, what I'm trying to tell you, mga kapatid, is yung beauty ng lugar, mga kapatid, hindi pa ho yan. And then, sabi ng Biblia, nilagay niya po doon ang lalaki na kanyang nilikha. Alright? And then the Bible says, and the Lord, we're in verse number 50 now, and the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to dress it and to keep it. You see that? You see that? Nilikha ng Diyos yung lalaki, alright? And then gumawa siya ng garden, pinaganda niya yung garden, everything, inilagay niya on purpose. Alright? Pagkatapos siya mailagay doon, mga kapatid, on purpose, nilagay niya ngayon yung tao, and then ang sabi niya doon sa tao, kay Adan, na nilagay niya po doon, sabi niya, alright, diyan ka mamumuhay, all you have to do is to dress it and keep it. In other words, alagaan mo yan. So binigyan niya ng trabaho yung tao. Now, this is not a stressful job. Actually, mga kapatid, ito yung trabaho na mag-i-enjoy ka. I don't know about you. Maraming mga kababaihan dito maging kalalakihan. Ako, mga kapatid, nag-i-enjoy ako. Every time na pupunta po ako doon, mga kapatid, sa Tarlac, nag-i-enjoy ako. Na paggising mo, makikita mo yung mga puno, makikita mo yung damo, and then tumutulong ako sa kanila sa paglilinis, and then, boy, I'm telling you, napakasarap, mga kapatid. Kesa lang sa paggising mo, kapatid, ang gigising sa iyo, tahol ng aso sa madaling araw na hindi ka pa dapat gumising, kasi ang kapitbahay mo, merong aso. Yeah. Minsan hindi ka makatulog dahil sa amoy ng aso. Yeah. So, everything, halos nakapaligid, dalawang klaseng ubo ang maririnig mo, dalawang klaseng tahol ang maririnig mo. Tahol ng tao, tsaka tahol ng aso. Alright? Now, but listen, just imagine in the Garden of Eden, nilagay po doon yung tao, wala hong barkada si Adan. Walang kainuman. Wala siyang ka-textmate. Hindi siya mababother ng calls. Because the only person that was with him was the Creator. Imagine the place, kapatid. And then, look at this. Nilagay niya siya doon, at ang sabi niya, para lamang to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. You see that? Now, listen, sinabi pa ng Panginoon sa kanila, isang bagay na makakasira sa iyo. Huwag mong itatouch. Or everything here you can touch, everything here you can eat, lahat, pero everything is ready, mga kapatid. But you know what? Ito pa. Okay. Nung nakita niya, boy, enjoying na si Adan.
Enjoying niya siya, kita niyo yung ilog, yung mismo ilog, ang siyang nagbibigay ng dilig, nagbibigay ng mist or whatever we call it, nagbibigay ng hamog para yung mga halaman ay patuloy na lumago, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, nakita niya si Adan kung gaano kagaling magtrabaho doon, mga kapatid. Again, yung trabaho ni Adan ay hindi po stressful. Just imagine that. And then, sabi ng Panginoon, everything that I created was good and very good. But he said, I see something that is not good. And he said, it's not good for a man to be alone. It's not good for a man to be alone. And so the Bible says, binigyan siya, wag na ho natin patagalin, binigyan na siya ng kapartner niya, si Eve. Imagine, lahat na lamang ng ginawa niya, very good. Tapos sa isang ito, nakita niya, it's not good. You need a partner. You need a woman. So binigyan po siya ng babae. Just imagine, when God sees the man, na yung lalaki ay hindi maganda sa'yo nag-iisa, binigyan siya ng kasama na ang ibig sabihin, kung magkakaroon ka ng kasama, it's very good. So you understand, mga kapatid? I hope you understand that. Na ang babae, ang asawa, ay hindi huyan pressure at stress. Binigayan ng Panginoon intentionally for good, not for bad. So what do you understand? Kung ganyan po, kapatid, listen, I hope you're following me. Sa una pa lamang, nung nalikha ng tao, intentionally, God formed. God created and God formed. Pagdating sa garden, nalalagyan ng tao and God planted. Come on, talk back to me if you can. God designed everything. You see, lahat yan. And God put the man. Intentional. Everything is intentional. And after that, God said it was very good. But one thing is not good. Not good for you to be alone. So I'll give you a helpmeet. I'll give you a help. Intentional na naman. Hoping that it is very good. Kasi lahat nilikha eh. Lahat ng I don't know if you're following me. Kapatid, wala namang mahirap sa mensaheng ito. Magtatapos ito na ganito, mga kapatid, very elementary. Yeah? Now, lahat ng nilikha niya, very good, very good, very good. You try. You go back to the book of Genesis chapter 1. May kita niyo dyan, very good, very good, very good, very good, very good. Alright? Now, pagdating dito, kapatid, isa lamang nakita niya hindi good. Noong ang lalaki ay nag-iisa. Now, if you will follow the formula, if it is not good for a man to be alone, pag binigyan siya ng kapartner, what do you think? Huh? It is good. Parang hindi mo matanggap yun, Willie. I don't know. Very good. Not good. Kay Huya, good. Sa iyo, very good. All right. Can you see the difference? All right. Now, I hope you're following me, kapatid. This is good. This is good. All right? Now, so kung bibigyan siya, it's very good. Kaya nga po, mga kapatid, listen now, let me just remind you, women, ladies, blessing ikaw sa lalaki. At huwag mo rin kakalimutan, lalaki, na blessing sa iyo ang babae. Now, did you know the spelling? May pagkakaiba sa spelling eh. Help meet, saka help mate. Ang mate is M-A-T-E. Mahirap yun. Kasi pag inutay-utay mo yun sa syllables, ang labas nun ay matika. Mate. You see, pero kapatid, yung meet,
magmi-meet ng iyong kailangan. If you need a help, I don't know, if you need a help, kapatid, if you need a help, if a man needs help, who's gonna meet your help? The woman. Minsan nakakalimutan lamang natin, pero ito talaga ang totoong definition, kapatid, ng marriage. Ang pagsasama ng dalawa na eksaktong maaabot ang pangangailangan ng isa. Parang hindi yung gano'n nakuha yun. Ang pagsasama ng dalawang hindi nagkakaintindihan, pero siya ang aabot ng pangailangan ng isa. Now, ako'y naniniwala, kapatid, na kung ang babae, asawang babae, ay palagi lamang iisipin niya na siya ay helpmeet. Lagi niyang iisipin, I want to meet your needs. Because you are a help. You're a help. By that time, you are not a curse. You're a help. Are you with me? Well, I hope I'm preaching the Bible. Now, let's make it clear, kapatid. All right, ito na ngayon. Sabi ng Biblia, okay, nakita ng Diyos, ang ganda ng lahat, kung saan niya nilagay, lahat, sadya ng Panginoon. Plano ng Diyos. Maging yung asawa ay plano ng Diyos. Kapatid, listen, sino man ang asawa mo ngayon? By the way, wag lagi yung inagaw, ha? Sana ang kinakasama mo ngayon, hindi mo inagaw sa ibang asawa yan. Alright. Yung mag-walk out, bahala na kayo. Pero sinasabi ko sa inyo, ang inyong totoong asawa, ang Diyos ang nagkaloob sa iyo. At kaya pinagkaloob yan sa iyo ng Panginoon para ma-meet yung pangangailangan mo. Tandaan niyo po yan, kapatid. Kayo ang magmi-meet, mga asawang babae, kayo yung solusyon sa pangailangan ng iyong asawa. Sino ka man, maaaring kulang ka sa pinag-iralan, kulang ka sa resources, whatever. But listen, if you are the woman whom God gave to the man, you are the answer. That's the Bible. You are the answer. You are exactly what your husband needs. That's the Bible. Sometimes you don't realize it, but you are. Whether you realize it, maging alam mo yan o hindi mo man yan alam, you are the wife, you are the answer. Exactly, you are what your husband needs. Yeah. May pagkakataon na nag-aaway kayo, ikaw talaga ang kailangan. Kasi kung hindi mo siya inaway, hindi niya maiisip yung dapat niyang iniisip. Sabihin mo, ay, Pastor, ayaw niya sa akin kasi madakdak ako. Yan ang kailangan niya. Dakdakan mo kasi kung hindi mo dinakdakan, hindi niya maiisip ang dapat niyang isipin. Come on, talk back to me if you can. I'm trying to comfort you, women. Yeah. You are the answer. Tumahimik lang yung dalawa rito, mga kapatid. But listen. Ano tayo magagawa? Lagi na papagsabihan eh. But, I'm trying to tell you, listen. Aksidente ba? You check. Kaya nga, kapatid, sabi ko sa inyo kanina, makita sana dito yung intentionality ng talata. Kapatid, bakit nilika? Kaya pinapa-underline ko sa inyo, kapatid, and I will put. And it's not good for you. Abay, anong ginawa ng Diyos, kapatid, na wala sa isip niya? Meron ba? Wala. Nasa isip ng Diyos. So everything here, kapatid, just imagine, nagtapos po doon.
ang creation. Alright? And then sabi ng Panginoon, alright, ipinakita ko sa inyo yung kagandahan ng garden, ipinakita ko sa inyo yung kagandahan ng pagdagdag ng babae. Hindi ko pinakita sa inyo yung kagandahan ng babae. You know, hindi na kailangan yun kasi some of you wala kayong ganun. But anyways, now, what I'm trying to tell you mga kapatid is this, kagandahan ng partner. Kagandahan ng partner. Ano yung kagandahan ng partner? Wala sa itsura. Huwag natin pag-usapan ng itsura, mga kapatid. Ilabas natin dito ang mga itsura kasi nakakalungkot man sabihin, pero talagang, but anyways, ang kagandahan ng partner, yun ang ibig kong sabihin. Ang kagandahan doon is that, ikaw ngayon, listen, ikaw ngayon ang ibinigay ng Panginoon sa lalaki. To what? To meet the need. Alright? Now, did you notice that? Lahat may intention ng Diyos. Lahat may plano ng Diyos. Mula sa pasimula, pag-form niya, may plano. Mula sa paggawa ng garden, may plano. Inilagay niya sa garden, may plano. Nung nailagay niya na sa garden, alright, may plano, may purpose siya kay Adan. Adan, dapat mong trabahuhin. Lalaki, dapat mong trabahuhin. You have to dress it in what? Come on, shout it. Keep it. Anong trabaho ni Adam? Dress and keep it. To dress it and to keep it. Now, nakita niya hindi maganda nag-iisa ang lalaki. Sabi niya, kinakailangan mo ng kasama. Alright? Sabi niya, alright, binigay niya si Eva. Bakit? Kailangan mo ng helpmeet. Tanong, anong trabaho ngayon ni Eve? To meet the needs. Maliwanag? Come on. Pareha sila may trabaho. Ang ipina-emphasize ko sa inyo ngayon, lahat ng ginawa ng Panginoon may purpose. So imagine na si Adan at saka si Eva, nung pinagsama ng Panginoon, just go back to chapter 1, verse number 2 to 7, you will find out that they were blessed by God. And God blessed them. Alright? Blessed sila ng Panginoon. Now, that they were blessed at nandun sila sa lugar na hinanda ng Panginoon na si Eve, wala siyang ibang ka-textmate, kundi ang kausap niya lamang, kapatid, ay si Adam. Si Adam, wala rin siyang pinagkakabalahan bago matulog, walang Netflix. Si Eve, hindi nagti-TikTok. Si Adam, hindi siya nag-Facebook. Wala lahat. And imagine lahat ng, my goodness, naglalakad sila na kahit wala silang damit, walang nagsasabing sila ay immodest. Yeah. Walang mall na aakyatan, kapatid. Imagine the peace. Yung kapayapaan at napakagandang tanawin, everything there. Mga kapatid, nakakawili, nakakatuwa. You understand what I'm saying? Are you still following me? Until one day, dumating na, kapatid, dumating na ang inventor ng Facebook. Dumating na ang author ng TikTok. Dumating na ang media. Sinabi sa kanila, just imagine, listen now, si Adan at si Eva, sila na nagkakausap at ang kasama nila doon ay Diyos. Imagine gaano kaganda, naglalakad sila doon sa ginawang garden ng Diyos, kasama nila ang Diyos. And then meron silang gagawin na walang stress. Everything or every time nakukuha sila, puputulan, tatanggalin yung sanga na hindi namumunga, natutuwa si Adan. Bakit? Alam niya, pagka tinanggal ko ito, lalo itong mamumunga. Every time na magdidilig siya ng halaman ng mga kapatid, look at this, ito'y mamumunga, papakinabangan ko ang bunga. Everything.
Wala akong chaos sa loob ng garden na yun, mga kapatid, until one day, dumating na ang author, ang converts, sky, dumating na lahat ng itong mga kapatid. Sabi ng Biblia, verse number 3, drop down to chapter 3, you will find out na dyan ako nagsimula ang lahat. Now listen to me now. Think about this. Kasama nila ang Diyos, nandun yung kapayapaan. And then the Bible says here, sa pagkakataon na ito, kumuha siya ng isang pagkain na sinabi ng huwag at hindi nila kasama ang Diyos. And then the Bible says, doon nagsimula ang lahat. Now think about this. Think about this. Pagkatapos nilang kumain, kapatid, kumain si Eva, ibinigay niya kay Adan, at pagkatapos yung mabigay kay Adan, kinain nila, nasarapan din naman si Adan, but you know what? Dumating ang Panginoon. The fact na sabi ng Panginoon, nasaan kayo? Adam, where art thou? Hindi ang ibig sabihin nito, mga kapatid, na si Adam ay wala sa kanyang location. Pero ang ibig sabihin nito, wala siya sa kanyang position. It's not a question of location, but a question of position. You see, na bakit nangyari ito? Parang tanong ng presidente, bakit tayo nagkaganito? Yeah. Listen now, bakit nagkaganito, kapatid? Gumawa sila ng isang bagay na hindi pinagagawa sa kanila. That is not their assignment. That is not their business. Listen, may pinagagawa sa kanilang Panginoon at merong hindi pinagagawa sa kanilang Panginoon. Ang ginawa nila ay isang gawain na hindi kasama ang Panginoon. I don't know. But listen, we have to put this in our minds, mga kapatid. Ilan sa mga ginagawa natin, mga kapatid, na hindi natin kasama ang Panginoon? Most of the time, mas marami tayong ginagawa na hindi natin kasama ang Panginoon, at ang nakakalungkot dito, mga kapatid, gumagawa at pinipili natin gawin ang isang bagay na hindi natin kasama ang Panginoon. And we want to be blessed. Do you understand? After that, pagkatapos mangyari ito, mga kapatid, look at this. In verse number 16, chapter 3, in verse number 16, unto the woman he said, I will greatly multiply their sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Now, do you understand kung gaano kaganda ang buhay doon sa Garden of Eden? Wala pong ganito eh. Wala akong sinasabi ang Biblia na wives submit unto your own husband. Wala eh. Kailan nangyari ito? Everything, kapatid, ay pantay. Except na ang babae ay gagawin mo, tungkulin mo, na inatang sa'yo ng lalaki na you will meet the need of the man. But as far as yung pagkakaiba ang concern, kapatid, look, dito lamang ang nangyari after they sinned against God. Did you notice that? Yes, sir. That's the Bible. All right? Now, dito nagsimula, sabi niya, all right, lahat ngayon, mula ngayon, magsasubmit ka na sa asawa mo. Mula ngayon, irurule ka na ng asawa mo. So you understand, mga kapatid, come on, wives, alam niyo na kung saan nagsimula lahat ng ito? And yet, humihingi pa tayo, mga kapatid, ng pantay-pantay. You see that? Now listen, here's the thing, kapatid. Lahat dito nangyari nung tinanggal na natin ang Diyos. Listen, all right, let's go to chapter 17. Oh, I'm sorry, verse number 17. Yan yung sinabi niya kay Adan, verse number 16, verse number 17 of chapter 3, and unto Adam he said, because thou wast hearkened unto the voice of thy
wife. Ibig sabihin, sapagkat nakinig ka sa sinabi ng asawa mong babae, and has eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it, curses the ground for thy sake. Curses the ground. Do you understand? Kapag sinabi ng Biblia, mga kapatid, curses the ground will stop to be fruitful and productive. You cannot produce anything. Nasaan sila, kapatid? Sa Garden of Eden. Nasaan ang Garden of Eden? Nandoon kung saan nagtanim ang Diyos na lahat ay namumunga, lahat ay tumutubo, good for the sight, good for the eyes, and good for food. And just imagine all of a sudden, sasabihin ng Panginoon, stop growing, stop bearing fruit. Chaos. You understand? Now, here's another one. Thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake, and sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field, and in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto the dust shalt thou return. Imagine, lahat ng ito, mararanasan po nila. Sapagkat by that time, hindi nila kasama ang Diyos sa lahat ng kanilang mga decision. Okay? Now, verse number 24. Shortcut na lang po natin. Pasensyahan niyo po, mapapaiksi ang tulog ninyo. Madali tayong matapos. Verse number 24. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims, and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Remember, ano sabi ng Panginoon kay Adan? Dress it and keep it. Now, tinanggal ng Diyos si Adan sa kanyang trabaho. At hindi lamang siya tinanggal ng Diyos sa kanyang trabaho, kundi tinanggal siya, inalis siya, mga kapatid, ng Diyos sa lugar na napakabuti, napakaganda. Imagine ngayon magtatrabaho ka na mula ang lahat ng kakainin mo manggagaling na sa pawis mo. Na samantalang noon ay ginagawa mo, kapatid, nag-i-enjoy ka. And here it is, para makita nyo, kapatid. Bear me now. Eto na. Inalis na sila doon sa Garden of Eden. Ngayon, nung inalis na sila doon sa Garden of Eden, pinalis sila doon, cherubims na ang mga doon, mga kapatid. Nasaan na ngayon si Adan at si Eva? Nasa BGC. I hope you understand when I say that. Lugar na may mga buildings, lugar na mayroon mga ganito, sikip-sikip ang traffic, nagmumurahan sa traffic, hahanapin mo ang pagkain, hindi mo na makikita yung ginto not until na meron ka malaking pera. Ang makikita mo na lamang ginto ay kapirasong nakalubog, yung singsing na bakal na nakalubog o nilubog sa ginto. Samantalang noon makikita nyo ang napakaganda ng ginto. Compare it. Nandito na tayo ngayon sa may mga, nandito na ngayon sila sa lugar na may mga technologies. Nandiyan yung cellphone sa everything, madali nang kakontak, madali nang kausap, pero hindi niya na masusolo si Eva at hindi na masusolo ni Eva si Adan. Bakit? Marami na siyang ka-textmate, marami na siyang open na. Lahat ng mga kapatid, and all of a sudden, makikita mo na ngayon yung mga balita, makikinig ka na ngayon sa sentensya ng mga senador at saka ng mga congressman. Do you understand? Chaos. Nauunawaan niyo ba yung kapalit na ibinigay ng Diyos, kapalit ng lugar na ibinigay ng Diyos sa kanila?
Anong kapalit? Think about the Bible. What the Bible says. Curse. All the days of his life, all the days of her life. Kapatid, pag-aanin man natin ang pag-aanin ang buhay natin. I hope you're still listening. Wake up! Pag-aanin man natin, sikapin man natin na maging magaan ang ating buhay, kapatid. You will notice na mayroon pa rin problema. Why? Because we are trying to develop a life that God is not in it. And God is not for it. Boy, as I watch the television, as I watch the YouTube, yung mga balita, the news and the YouTube, as I watch, kapatid, man, hindi ko kayang tumagal. Hindi ko kayang tumagal na makinig ka sa mga basura na sinasabi nilang, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na itong mga sugapa sa pera, kapatid, ang tawag nila sa pera ay basura. At least na-realize nilang basura yun. Na walang kwenta, kapatid. Kapag ka anumang bagay na hindi mo isama ang Diyos, sigurado ko sa inyo, basura yan. Remember the Apostle Paul kung sino siya? Siya ay isang maruming basahan lamang nang sabi niya, ako'y yakit sa kalsada nung wala pa siya kay Kristo. Subalit nung na kay Kristo na siya, sinabi niya sa kanyang sarili, for to me to live is Christ, and to die is gain. So you understand kung anong klaseng kalagayan ng mga kapatid pagka tinanggal natin ang sarili natin sa presensya ng Diyos. No wonder kung bakit nagsisikap na ayusin ang ating kung hindi po natin kasama ang Diyos, walang kwenta. Ngayon, wala na po tayo sa Garden of Eden. Yung Garden of Eden is a literal place, kapatid. Pero, nais kong sabihin sa inyo, na lahat kaya pinaguhitan ko sa inyo doon, God formed, God planted, God put them, God provides. Alam niyo kung bakit? Because, generally speaking, yun ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ang bawat isa sa atin ay mamuhay ng katulad ng pamuhay ni Adan at saka ni Eva sa Garden of Eden. Imagine kung anong klaseng buhay sana meron tayo, kapatid. Now, I'm not trying to tell you to blame Adam and Eve. No. I'm trying to tell you, kapatid, that this is really the plan of God for you and for me. To live a life like a life of Adam and Eve. They were together in the Garden of Eden. Do you understand that God provided the Garden of Eden for us? Do you understand, naniniwala ba tayo mga kapatid, na ang Diyos ay meron pa rin Garden of Eden sa buhay mo? Now, this is not a drama, kapatid. This is reality. Hindi po tayo nagdadrama rito. Hindi po ako nagpipreach dito ng emotional message, kapatid. Pero nais ko po sabihin sa inyo, bawat isa sa atin, remember, nang sabi ng Biblia, sino man nananampalataya sa Panginoon, ang Panginoon ay nauna sa langit upang ihanda ang lugar para sa atin. But I was futuristic, kapatid. But what I'm saying right now is you can live, you can still go back to the Garden of Eden in your life. Ano lamang ang gagawin natin, kapatid? Simple lang. Analyze the message. Understand carefully the message. Anong nangyari, mga kapatid? Kung ito man ang Garden of Eden, anong nangyari? Sabi ng Panginoon, gawin mo ito. Sabi niya kay Adan, gawin mo ito. Sabi niya kay Eva, gawin mo ito. Pero dumating ang pagkataon na hindi po nila ginawa. So tinanggal sila ng Panginoon. In other words, hindi nila kinasama ang Panginoon dito, kaya nawala yung Garden of Eden sa kanila. Hindi nila ginawa ang kalooban ng Panginoon kaya nawala ang Garden of Eden sa kanila. Hindi nila sinunod ang salita ng Panginoon kaya nawala ang Garden of Eden sa kanila. Pero nauunawaan niyo ba, mga kapatid? Sa oras na ito, maaaring sabihin mo, just like me. Pag nakikinig kayo ng balita, nanonood kayo ng balita, wala nang ganda, mga kapatid. Kasi akalain mo yung mga magnanakaw, nag-iimbestiga sa mga magnanakaw. Oh yeah. Pastor, si Pastor hindi natatakot. Nasa news to. Nasa news ito. Maliban na lang, single out nila ako. Pero kapatid, nasa balita yan. And it is true. But listen to me now. Ano bang saya na makikita mo
Diyan sa kalsada, maayos kang linya, bigla kang kukrosa ng motorsiklo. At pag nag-cross ang motorsiklo, sabihin, businahan mo, sabihin lang sa'yo, na-understand chaos. Oh yeah. Nasa lugar tayo mga kapatid, sinasabi natin maganda, sikat, nakikita natin yung mga gandang building, madali ang communication, madali ang transportation, everything's right. May pera ka, but listen, without God, you know what I mean. Hindi layunin ng Panginoon na mamuhay ka sa pamumuhay mo yun. Na para kumita ka ng 600 pesos, kinakailangan, grabe yung pagod mo, grabe yung sweat sa iyong mukha. Na katulad na sinasabi ng mga kapatid ng Panginoon kay Adan. Papawisan talaga ang mukha mo. You understand kung gaano ka-stressful? I hope you can shout aloud, amen for that. Kung gaano ka-stressful yung mamuhay ngayon, kapatid. Yes, nasa city tayo. Sinasabi ko lagi sa mga kapwa ko, pastor, sabi nila, ang ganda naman ng lugar mo, nasa city ka, nakasentro, ang lapit mo sa BGS. Sabi ko, ang lapit ko rin sa libingan ng mga bayani. Ang lapit ko rin sa mga sugalan. Ang lapit ko rin sa mga, ano nga yun, tag yan, casino. Ang lapit ko rin. So you understand, napapaligiran tayong kapatid ng mall, sa paligiran din tayo ng casino, na nandito na lahat, ang lahat ng mga magbibigay ng stress sa buhay natin. Sumikat ka lamang ng konti, hahanapan ka na kaagad ng legal na pamaraan. Kasi halos lahat ng iniisip nila, lahat ng umaasenso ay illegal. Kasi halos lahat ng mga may pera dito, kapatid, ay illegal. They're involved in illegal business. But listen to me now. Where's the Garden of Eden? Ang X na hanapin natin ngayon is the Garden of Eden. Why? Because the Garden of Eden is the purpose of God in your life. You say, pwede pa kaya, possible pa kaya na mag-enjoy pa ako sa buhay na ito? Possible pa kaya na mag-enjoy ako, makabalik ako sa Garden of Eden? Possible pa kaya na ma-enjoy ko yung na-enjoy ni Adam and Eve? Amen. If the Garden of Eden pictures the will of God in your life, all we have to do is to enjoy and go back to it. There's no more physical, literal Garden of Eden, but spiritually, God can bring you back to where you were. Ang kailangan lamang, kapatid, mo uli, hawakan mo uli ang kamay ng Diyos. Go back to the will of God. Go back. Go back. Yung kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos na maghirap ka, hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay mapahamak, hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay mamuhay sa pagkatakot, hindi kalooban ng Diyos na matulog ka na wala kang kapayapaan. Sapagkat lahat ng likha ng Panginoon was very good. In fact, when He saw that one that is not good, He said, it's not good. So He provided it. We're savoring the same God, ladies and gentlemen. Same God pa rin ang pinaglilingkuran natin ngayon, kapatid. Yung nag-ayos ng buhay ni Adan at ni Eva is the same God that we are serving right now. All we have to do is to do the same. Go back. Go back. Go back. Hawakan mo muli ang kamay ng Diyos. Panghawakan mo muli ang salita ng Diyos. Madaling bumalik sa kalooban ng Diyos, kapatid, kung muli tayong hahawak at panghahawakan natin ang salita ng Diyos. Huwag mo sabihin, wala na yung Garden of Eden, na wala na yung purpose ng Diyos sa buhay ko. No. Last Friday, ang usapin namin sa team prep is restoration. And restoration involves reflection, repentance, and then rise up. Rise up. You can rise up. You can enjoy once again the blessings of God. The fact that God said, when He put them together, when He put Adam and Eve together, the Bible says, God blessed them.
You think yung blessing na yun, kapatid, hindi pwedeng ibalik ng Panginoon? Kung babalik lamang sila sa Panginoon. Very simple. Very simple. Kaya minsan, nananatili tayo sa chaos, nananatili tayo sa kaguluhan, nananatili tayo sa kapamakan, nananatili tayo sa kapaguran, sa walang kapayapaan na buhay. Sapagkat hindi tayo we refuse to go back to where God wants us to be. Very simple. There's nothing deep about this message, kapatid. Ang kailangan lamang natin, tignan natin kung saan tayo blessed ng Panginoon, kung saan ang Diyos naghuhulog ng pagpapala. Mag-move lamang po tayo doon at madadamay na po tayo sa pagpapala. In other words, you submit yourself to the Word of God. God resisted the proud. And who is the proud? Those who refused to go back to where God wants them to be. Yun ang mga proud na nagsasabing, kaya ko to, alam ko na ang gagawin ko, kaya ko to, kaya kong i-restore to. Sabi ng Panginoon, kanina sa binasa po natin sa Deuteronomy chapter 8, verse number 17, nagkiklaim na sila ang may gawa ng kayamanan nila, pero sabi ng Panginoon, no, it's me. It's me. In the garden of God, there is peace. In the garden of God, there is contentment. In the garden of God, you can find God. You can have fellowship with God. Let me ask you a question. When was the last time that you lost your fellowship with God? You lost everything. Honestly, if you'll be honest this morning, you lost your joy in serving God. You lost your joy in church. Your joy in reading your Bible. Your joy in soul winning. Everything. You lost it. That's your garden. That's the garden of God. The will of God. Pero kailangan mo ngayon simple lang. Bumalik ka lang sa kamay ng Diyos. Maglakad ka uli sa garden na kasama mo ang Diyos. Pwede hong mangyari yan. Makakabalik ka sa Garden of Eden. Kapatid, hindi plano ng Diyos na mamuhay ka outside the Garden of Eden. He intendedly planted a garden. He provided it for you. Ayaw ng Diyos na mamuhay ka sa chaos. Gulo araw-araw. Walang kapayapaan, matutulog ka na lamang. May sinisingil pa ang asawa mo. Wala nang kapayapaan ang buhay. Ayaw ng Diyos na mamuhay ka dyan. Hindi ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay kapayapaan sa Garden of Eden. Anong dapat gawin? Balik lamang tayo sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Makakabalik tayo sa Garden of Eden. Is the message clear tonight, this morning? Very simple, kapatid. God is calling you to come back. He's true with His promises. Lahat ng pinangako niya pa. Just imagine kung ilang beses nagkamali, mga kapatid, ang children of Israel. Pero ginagampanan pa rin ng Diyos ang kanyang pangako sa children of Israel. Kapatid, ang plano ng Diyos sa buhay mo ay hindi kayang baliin ng kasalanan mo. Just come back to God. Sinabi ko po na nakaraang Friday, your breakdowns cannot stop your breakthroughs. Just come back to God. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. Speak to the hearts of your people, please. Yeah. Alam niyo po kung sino ang nasa loob ng building na ito, na marami mga tao, Panginoon, na maaaring hindi po nila na-realize ang inyo pong
plano sa buhay namin. The fact that you created us, you formed us, and you planted a garden for us, that's your will for us. You have a job. When you created us, you have a job for us to do. And thank you, oh God, for the power, the strength, the life that you're giving us to perform a duty. Thank you, oh God. Now bless your people as they come this morning, please. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. And let's come to the altar. Let's come to the throne of God. Let's do something. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Oh, what a great sight, oh God, to see your people with their families praying together, begging you, oh God, to bring us back to your fold. Bring us back to the joy, to your joy, the joy of your salvation. Bring us back, oh God, to where you put us before, to your will in our life, to your plan in our life. Salamat, Panginoon, na nakikita po namin sa mensaheng ito ang nawala po sa amin. At nakikita rin po namin kung anong pwedeng ma-restore sa amin. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat isa. Gaano kaganda na makita po namin ang buong pamilya nagkakasundo-sundo. Kayo po ang natutuwa. Kayo ang sentro. Very simple. We just need to do everything with you and in your will. Thank you, O God. Thank you. In Jesus' name, amen.